Terence Romeo, may issue nga ba sa PBA kaya hindi siya kinukuha ng kahit anong team ngayon? At LA Tenorio, hindi pa din makamove on sa panalo niya kontra Barangay Ginebra at lalong-lalo na nga kay Coach Tim Cone na kung saan tinuring niya ang idol na coach. Sa pagsimula nga ng PBA 50th anniversary nga nila ngayon ay madami pa din na nagugulat dahil hanggang ngayon nga ay wala pa din kupunan itong si The Bro Terence Romeo. Kahit pa nakapaglaro pa nga siya ng ilang games, suot niya ang Terra Firma uniform matapos siyang i-trade ng SMB sa kanila. Pero naging limited nga lang ang laro niya noon dahil may tinatamasa nga siyang injury at ang sabi niya ay kinakailangan niya munang ipahinga raw ito. Pero ngayon na nakarecover na nga siya at ay tila nga wala pa din team ang kumukuha sa kanya ngayon, ay parang may problema nga talaga. Wala kasi siya sa official lineup ng Terra Firma Jeep at mukhang wala din siyang natanggap na kahit anong offer nga dito. Tapos kahit anong team nga sa PBA ay wala nga din siyang natatanggap na offer mga ka-sports. Sa ngayon nga ay makikita nga natin na active pa din itong si Romeo dahil sumali pa nga siya ng 3x3 at halatang kondisyon na kondisyon nga din. At nandoon pa nga rin yung mga killer crossover moves niya kung saan nakilala nga itong si Romeo. At kahit nga sa mga practice game ay lumalahok na din siya. Nandoon pa nga din yung pagiging passion niya sa paglalaro ng basketball mga ka-sports. Kaya patuloy nga siya naglalaro. Kaso yun nga lang, kahit kilalang superstar nga itong si The Bro, ay hindi pa din nga siya nakakuha ng kahit anong offer dito sa kahit anong kupunan dito sa PBA. Tingin ko nga mga ka-sports, ang isa sa dahilan ay dahil may attitude problem nga siya na nagiging kalaban niya sa sarili niya. Sobrang emotional kasi ni Romeo at nakaka-apekto nga din ito sa team na pinaglalaroan niya. Talented nga itong si Terence, kaso madaming team na din kasi ang tumatak na problema niya nga yan na kung anong meron nga siya. Kaya hindi pa din nga siya nakukuha ng kahit anong team. At isa pa ay medyo mataas na din siguro kasi ang demand na sinihingi ng sahod dahil kilalang player na nga siya. Sa ngayon kasi, madami na din nga ang kaposisyon ni Terence na pwedeng maging scorer din. Nakaparehas nga rin ang kalaruan niya. Kailangan lang talaga bigyan ng chance. Pero siguro, kung medyo matangkad nga lang itong si Romeo at versatile na player at yung tipong may depensa rin, baka may kumuha pa din na kupunan sa kanya. Ganun pa man, maaaring dito na nga matapos ang karir ni Terence Romeo dito sa PBA at tuluyan hindi na nga siya makabalik dito. Sa second topic naman natin mga ka-sports ay tungkol naman dito kay LA Tenorio na kung saan kakatapos nga lang yung first game niya bilang head coach nga dito sa PBA. Tapos nakatapat niya pa nga ang former team niya na Barangay Ginebra at ang former mentor nga rin niya at idol niya pagdating sa pagko-coach na si Tim Cone. Mahahalata nga dito kay Tenorio na kabadong-kabado siya sa first game niya bilang head coach nga, lalong-lalo na Ginebra pa ang mga kalaban niya. Sa tingin ko, feeling nga ni Tenorio ay rookie nga siya na tipong bagong salta nga siya sa PBA. Yung first game niya nga rin dito sa paglalaro nga niya bilang player naman Tapos ngayon, makakompare nga rin yan dahil parang rookie nga rin siya. Dito naman kasi sa Philippine Basketball dahil siya naman nga ang coach ng Magnolia Hotshots. Hindi nga masyado nag-i-expect nga ang management dito pagdating nga sa kung anong magiging kalalabasan ni Tenorio sa first game niya. Manalo ay matalo ay susuportahan pa din naman doon itong si Tenorio. Ang advantage nga lang talaga ni Tenorio ngayon mga ka-sports ay medyo kabisado niya pa nga rin yung pinapatakbo na sistema ng Barangay Ginebra dahil isa nga siya sa nagiging katulong nito pagdating nga sa execute nga ng mga plays. Kilala nga raw kasi ang Ginebra pagdating nga sa magandang pag-execute ng offense at defender nga rin talaga siya dito Kaya nga yun na rin naging advantage niya nga at pagdating nga dito para manalo nga dito sa Barangay Ginebra. May kailangan lang siyang konting i-improve nga dito sa Magnolia Hotshots dahil nandoon naman yung mga talents na players na meron siya. Sinasabi nga rin niya sa isang interview pagkatapos ng laro ay hindi nga raw ito kailangan tignan na kung saan nung merong matchup na LA Tenorio versus Tim Cone. Ang kailangan pa rin daw nila tignan dito ay yung mga players dahil nga nandoon pa din daw sila. Nagiging guide lang daw talaga itong si Tenorio pagdating nga sa anong ginagawa dito ng Magnolia Hotshots dahil yun naman daw talaga ang role niya dito.
Hanggang sa, yun na nga, nanalo na nga ang Magnolia Hotshots. First win nga ito ng Magnolia, lalong-lalo na kay Tenorio. At first step pa rin daw nila ito So, hindi raw nila kailangan mag-celebrate dahil malayo pa nga raw ang tatahakin nila na kung saan ang goal nila ay makapasok nga sa finals ngayong All-Filipino Cup. Feeling nga din ni Tenorio ay binigay nga raw talaga ito sa kanyang panalo na ito dahil unang salta niya pa nga lang at sobrang thankful niya nga raw dito sa Panginoon dahil sa panalo na nakuha niya. Sa tingin niyo ba mga ka-O-Sports, sa pamumuno nga ni Eli Tenorio bilang head coach nga ng Magnolia, ay kaya na kaya nila makapasok sa finals? Mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang dito lang muna tayo. Bye-bye!